Sa lahat ng drama, laging may bida, laging may kontrabida. At wala na sigurong mas titindi pang drama kaysa nangyayari dito noong February 1986. Kung kailan, 11 years old lang ako noon. Oo nga, ayaw mo maniwala. So, mabalik tayo. Mas matindi pa sa pelikula ang nangyari. Pero kagaya ng lahat ng pelikula, may protagonist, meaning bida, at may kontrabida. Goons. 24 years na ang nakaraan. dahil maraming kabataan ngayon ang hindi pa naipapanganak nung panahon ng unang-unang EDSA, siguro mga larawan at imahe na lang ang matitira sa kanila at para sa susunod na henerasyon. Ang gusto kong malaman, ano na ang nangyari sa mga tao sa larawang ito? Nasa na sila ngayon? Ano na ang nangyari sa kanila? Marami sa kanila, kinuha na ni Lord. Yung iba naman, mukhang alam na natin kung sino ang kumuha. Yung iba naman, sobrang tibay. Immortal na ata. Ano na ang nangyari sa mga nag-walk out ng mga NAMFREL volunteers nung madayang bilangan? Gusto ko ring malaman at makilala ang mga madring ito na ginawang panangga sa mga tangke. Karamihan sa kanila ay aktibo pa rin sa pakikibaka hanggang ngayon. Ano na ang nangyari sa mga sundalong nasa tangke? Nagsisi ba sila na hindi sila nagpuputok? Paano kaya kung hindi sila nadala sa mga pabula-bulaklak at mga dasal ng madre? Ang mga taong ito, nasa na sila ngayon? Alam kaya nila na 24 years after, eto lang naman ang hahantungan natin? Former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt. Hello guys, ma'am. I am sorry. Back off! Lagi na lang, tuwing magkakaroon ng malaking krisis, lagi na lang ginagawang banta na magkakaroon ng people power. Para bang magic wand. Pag pumalpak daw ang May 10 elections, ang bulong-bulungan, posibleng people power ulit. Nung isang taon naman, si Ate Glo, nagbabala na hindi tayo seseryosohin ng mundo kapag nagkaroon pa ng EDSA 3. 24 years na ang litratong ito. Ano na ang nangyari sa kanila? Si Gringo Honasan, senador, ilang beses nang nakasuhan dahil sa dami ng coup attempts. Pinakamalakas ngayon gumastos sa Senado. Ayon sa Commission on Audit, gastos niya 17.9 million pesos. Si Fidel V. Ramos, ex-president, paminsan-minsan humihirit pero parang dinededma na lang. Ganun talaga kapag wala ka na sa kapangyarihan. Si Juan Ponce Enrile, tatakbo uling senador. Yung ad niya, may mga bagets na sumasayaw. Ito ang gusto niya. Gusto ko happy ka. 24 years nang nakaraan. Eto na tayo ngayon. Nagkakantahan, nagsasayawan, parang ang problema lang natin, load ng cellphone. Sayaw, kanta, load. Ikaw, happy ka ba?